Pinakitaan po tayo ni Grandmaster Oliver Barbosa ng malupitang Aladobov sacrifice para ubusin niya po ito pong world #1 chess YouTuber na si Gatam Chess. Ngayon naman pong round number 7, papakitaan kayo ni Grandmaster Oliver Barbosa ng matapangang paglalaro. Grabe po yung nangyari ha. Sobrang gulo ng naging lawan niya kay FIDE Master James A. Shirilov ng USA. Isa po itong batang master po sa US. Alam ko 16 years old lang ito, napausbong eh. At kaya po naglaro ng tournament dyan, naghahabol po yan ng Grandmaster title. Ano po ang nangyari? Tingnan nyo po, grabe kagulo talaga. Kasi nag-ipor po ito pong si James na sinagot ni Oliver ng D5. Grabe, nagse-center counter din pala itong si Oli, no? Anyway, kinapture po yan. Queen takes D5 and then knight lang po sa C3 na sinagot niya ng Queen D6. Ayaw. Sumikat po talaga dati yan eh. Yung Queen D6 na yan. May isang super grandmaster na laging tumitira. Nakalimutan ko lang po yung pangalan niya eh. Pero ang alam ko, tinalo niya po si World Champion Anan during their time sa ganitong klaseng opening eh. Anyway, ang common kasi di ba Queen A5 with the FD of C6 lang, tapos normal development, tapos yung Queen tumatakbo sa C7. Anong meron dito? Ang Queen D6 po, may idea po kasi yan na ganito eh. Example po, no? So nag-D4, yan talaga mainline, magna Knight F6, parang normal development. Ngayon, pagka Bishop C4, nag-A6, ayun. So, ang pinaka-tema niya po, pagka Knight F3, B5. Tatakbo yung Bishop, E6 lang. So, ang pinaka-tema niya, dito po lalabas yung Bishop, hindi dun nilalagay. Common kasi sa Bishop G4 yan eh, pag nag-Queen A5. Anyway, after E6, linya pa rin po lahat yan. Ang tinira lang, nag-castling na sinagot ng Bishop B7 develop. Tapos nag-Rook E1 and after Rook E1, sin E5. Ang C5 daw po, good move. Ngayon, ang common na ginagawa dito, kinakapture eh. Yung iba po, nag-A4 na tinira ng white dito. At pagka A4, eto matindi oh. Ang mainline po dito, C4. C4 ang mainline eh. At pag nag-C4 ka, according sa engine evaluation, equal lang. Pero ito pong si Oliver Barbosa, mas pinili niya po yung sobrang gulo. Kaya nga sabi ko sa'yo, pang matapangan to. Tingnan niyo yung ginawa. Bini5. Isa pong novelty yan, first time na gamit sa tournament. Siya lang po ang natatanging tumira niyan. At according to engine evaluation, hindi daw maganda. Labang daw ang puti. Dahil may tira po dyan, tatlo po yung tira eh. May D5 po na isasacrifice lang po yung kabayo. Ipakita ko siguro to. Hindi ito itinira eh. Yung D5 kasi pagka takes po dyan, capture lang dito. Let's say i-endgame mo, capture lang sa F7. Pagka King D8 mo, capture lang ulit doon. And then Knight BD7 develop, tirahan ka lang ng Knight E5. So ito po ay one piece down pero under develop po. Yung King nasa gitna pa at ang lakas ng pass pawn. Kaya lamang daw po ng konti dyan yung puti. Pero, ibalik natin, no? Hindi tinira yan ni James, no? Ang tinira po ni James, nag-Knight G5. Na kung saan, lamang pa rin ang puti, no? Binibigay po yung kabayo na hindi kinapture. Kasi pag tinakes mo ito, titirahan ka po ng Knight takes E6 or if not, Bishop takes E6. Ganyan po mangyayari, oh. Oh, ayan, ay, teka lang, kumabuse. Ganyan mangyayari. At yan po ay lamang for the side of white dahil nasa gitna yung king. Sabihin na natin ang kapalit po ay 3 pyesa. Pero nasa gitna yung king, hindi pa nakadevelop. Delikado yan. Anyway, balik po tayo doon. Ang tinira po ni Oliver, aba, matindi talaga si Barbie. Oh. Hindi kinain yung kabayo, tinulak lang. Wow. Good move po yung C4. So, dalawa na po ang nakahang dyan. Bishop at kabayo. Kaya napilitan, Bishop takes C4. Anong idea? Bakit binigay lang? Libre nga naman, kinain lang. Ganun pa rin yung threat. Kakainin pa rin yung E6. Meron po siyang Queen C6. The idea is to checkmate on G2, atakihin yung bishop. Ngayon, ang isang way to defend both is umatras. Kaso, kakainin ito. Wala na pong pressure sa E6. Kaya ang ginawa niyan, aba, #1 engine move, Dini5.
Wow. At pagka D5, of course, napilitan ko capture, tinakes, at ito ang matindi na naman. Grabe si Oli. Kasi ang simpleng tira po dito, kainin mo lang eh. Tapos whatever he used to take, let's say capture, rook takes, harang ka lang, siguro may mga queen d6 na idea, tirahan mo lang ng knight c6, ito po ay equal. Ito po ay equal. Ang gagawin daw po dyan, queen c7 eh. Threaten ito. Tapos pag rook c8 mo, kakapturein yan, kakaslingan mo lang. Equal lang daw yan. Ayan, hindi po ito basta-basta makapture. Kasi pag tinext mo naman yan, capture doon, edi quality up ka. No? Though equal lang yon, ang gagawin po dito is simpleng knight d1. Ayan. Ayan ang mangyayari. So, equal daw. Pero, si Oli, sabi niya, equal? Tatablahan ako. Ayoko niyan. Pinili niya po is Bishop E7 na talagang nakakatakot. Kasi ibig sabihin, pagka-takes, ayan talaga ititira niyan, King F8, medyo yung king mo nag-aalangan, dapat dito, completely analyze mo lahat na walang sacrifice na mangyayari yan at hindi ka mamate. Kailangan malakas loob mo dito kasi may mga idea pa nga na check, di ba? Capture, tas mati dito, pero depensado pala lahat to. Depensado lahat. Ngayon, pag chumay ka dito, kakainin lang eh. Oh, depensado lahat. So, ang ginawa po ng white, matalino din siya eh. Number 1 engine move, knight e2. Iniwas yung kabayo, sa'yo na yan, kahit tulakan kasi po yan, let's say h6 lang, no? Hindi ka naman po maka-check dito, ang gagawin, ganiri. Ayan, no? Pagkapunta mo dito, check. O pagka-capture, check na naman. Makakain na ganun eh. Kaya ang ginawa po ni Oli, which is number 1 engine move, hindi niya pwedeng i-weaken po yung g6. Nag-bishop po sa may d5. Hitting the pawn. On F7 na sinagot po ng knight F4, number 1 engine move, kinapture po ni Oli, and then tumira lang po ng B3, number 1 engine move, lahat ng pinapakawalan, umatras ulit ang Reyna, napilitan dahil po may knight E6 pa parating, so dyan po siya nagbantay, plus pinapatay din po siguro ilalim, at ito po ay winning for the side of white. Kaso, dahil po sa sobrang gulo ng laban, move number 17 pa lang, 30 minutes na lang po si James at 40 naman si Oliver Barbosa. One piece up po ang itim Pero yung king niya, nako po, delikado. Yung Torre, Knight, walang ginagawa. At dito po, ang simpleng tira, Bishop B2, completely better na daw po. Develop lang, kahit one piece down. No? Anyway, nag-Knight F6 yan. Which is okay pa rin, completely winning pa rin. Nakinapture po yan. Knight takes, and then nag-King F7. So ngayon, parang lumilines. Ganito po yan kung kayo po ay human player. Ang gagawin yung play dito, most likely, Rook E8, put your king into safety. At pag safe na po yung king mo, masaya ka na doon. Kasi one piece up yan slowly develop ka na lang, and then later on, masasabing winning ka na. Kaya ito pong kalaban ni Oli, nagmadali po Nagmadali. Siya po ay tumira ng knight takes G7 na mali. Mali. No? Kasi natatakot siya Ang gusto niya mangyari dyan, capture, takes. Para lang po hindi maka-recover ito pong black. Pero ibalik ko lang po muna, no? Kasi ang best move pala dito, engine po ito Bishop B2 lang. Bishop B2 lang daw. Ngayon, pag nag-rook ka dyan, okay, magdi-develop na. Capturein mo lang po ito. Yan lang daw po ang gagawin. Hindi mo pala magawa ito dahil may Queen H5. Ano ngayon, takbo, safe na. May Knight G5, aray ko po. Ito po 100, ito 100. Lalim, no? May mga simpleng ganun lang, lamang na. No? To be honest, mahirap po makita yung Bishop B2 with the idea of capturing the knight. Kasi normally, when you're down by material, hindi mo ipapalit ang pyesa. At halatang halata yung experience ni Oli dito. No? So, alam niya siguro na magkakamali yan, bata yan More on theoretical play ang gagawin yan. Anyway, nag-knight takes G7 nga, and then tinirahan lang ni Oli ng number 1 engine move. No? Pag kinapture mo, lagas ka. Tinirahan niya lang po ng Queen G5. Tulad ng sinasabi ko kanina, pag lamangan ng material, ipalit mo yung Reyna. At yan po ang ginagawa. Ipinapalit po yung mga pyesa. So, pag na-exchange kasi ang pyesa, materially up, and that is considered winning. Anyway, pagkatira po ng Queen G4, tumira ng good move, Queen D3 lang. Aba, baby bobo, anong nangyayari?
di ba libre ito? Pakita ko lang, no? Hindi po matikman kasi may Queen C4. O, saan ka pupunta? O, dito ka na lang siguro, Queen C8. O, pagkaangat mo, Queen E6. Pagkapunta mo dito, para safe, Bishop lang sa 8-6. Aray ko po. O, grabe yung mangyayari. Grabe na ito. Ayan, bagsak yung tore. So, matindi pala yun, yung Queen D3 na yan. Kaya sinagot yan ni Oli ng Rook D8. Ayun. Inatake muna yung Reyna. Wala ka pang check dyan kasi may Reyna mapapalit. At dito po, according to engine evaluation, equal lang daw. Pero, kailangan mo makita yung number 1 engine move. Which is, hindi iaalis yung Reyna, magna Knight F5. Pusang gala, no? Ipapakain yung Reyna kasi pagka takes, may Knight H6. Sabayan lang, sir. O, siguro dito para depensa ni Bishop. Ayun. Sabayan lang. So, iwas yung tore. Ganyan. O, Bishop G5. Okay. Equal lang daw yan, Knight D7. And this is equal. Kasi kahit na one piece down, as you can see, compensated, may 3 pawn po nakapalit yan. 3 versus 6 ang pawn eh. So, ibalik natin doon. Hindi nakita yung Knight F5 eh. Ang tinira, Queen E3 na mali. Kasi, may Knight D5. Ayun. What's going on? Pagka Knight D5, hitting the Queen, depensado pa ito. Ang matindi, how will you defend the Knight on G7? Kaya nga po, napilitan lang yan mag-queen doon, which is wrong. Ang tamang tira daw po is dito. Kaso, tulad ng sinasabi ko, sabihin na nating yan ang best move. Pero ang ending po kasi niyan, one piece down eh. So, iniwasan niyang ipalit yung Reyna. He wants to capitalize on the king na hindi safe. Kaya nag-queen h6, which is wrong kasi kinapture lang eh. Ngayon, akala niya pagka queen e6 dito, pagka king e8, eh okay pa kasi nasa gitna yung king. Kaya lang, it's too much eh. Ang dami pong lamang. Anyway, may nakita pala dito ang white. Kaya niya ginawa yan. No? Ito po, Bishop B2. Anong meron sa Bishop B2? Libre yan ah. Libre. Pero hindi mo matakes kasi may check. At pagkaangat, capture na naman. Bagsak din yun. So, of course, Oli, alam niya yan. Nag-queen G6. O, pinalit lang. Pag napalit yan, dali na. So, ang ginawa mo niya, tumakbo doon, develop. Nag-group po sa D1 yan, nag-develop lang. Pero again, look at the position. Ang laki po ng kalamangan ni Grandmaster Oliver Barbosa. Dalawang material. Though yung king niya nasa gitna, dalawang minor pieces yun eh. At dito po, marami ng tira. May Knight F4, meron din pong Rook D6 na pinaka nagustuhan ko actually. Yan tinira ni Oli. Idea niyan ganun eh. Bago po mag Knight F4, magkakapalit-palit yung mga pyesa. Anyway, tumira po yan ng Queen F3. Pagka Queen F3, nag-rook na nga po sa D8. Tumira ng Rook D3 na sinagot lang ng Queen F7. Ipalit na natin, sir. Siyempre, hindi papayag. Pagkatira po ng Queen E4, nag-knight lang doon. Ayan, inaatake yung Reyna. Pinapalit-palit eh. So, kinapture po yan. And then, kinapture. At dito po, tumira ng Rook F3. Ito pong puti. Na kung saan, tinapos na ni Oli by simply playing Rook E6 na parisay. Bakit po, no, pag kinapture mo yan, may text dito. Hindi mo makapture kasi background mate doon. Okay? Ngayon, ang problema niya, wala siyang maiwasan. Pag umiwas siya, kain. Pag kinapture niya naman, eto pa rin ang gagawin at hindi mo nga matikes dahil mati. Ang gulo ng laban. Grabe, no? Diyan yung makikita yung experience sa mga grandmaster, sa mga magugulong posisyon. Laban po sa mga batang malalakas. Malakas yung batang ito eh. Ang problema niya nga lang is, ayun, na dali sa experience eh. Yung batang ito, ano siya eh, 3 out of 4 siya eh. Yun nga lang, tinalo siya ni Mark Parago eh. Tapos tinalo po siya ngayon ni Oliver Barbosa. By the way, ano po ang standing after round number 7 sa event? Ito po ang standing. Tingnan po ninyo. Leading po si Kyron Griffith at sumusunod po si Robert at si Oliver Barbosa. Si Mark medyo sinama. Natalo po siya, round number 7 eh. Nagkamali sa opening, no? Lamang na ng konti, biglang nagblunder. Anyway, it's ganun talaga. So, yan po ang nangyayari, ang standing at si Gotham Chess, ayun, nanalo na nung round number 7. Anong masasabi nyo sa game na yan ni Grandmaster Oliver Barbosa? I-comment nyo na lang po. Anyway, muli ito po yung coach, Speedymaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye.
that little mouse, 'cause I'm an albatross.